Okay. I-share ko sa inyo at pakinggan natin kung ano ang laman ng statement ni Attorney Harry Roque hinggil sa mga iskandalo, hinggil sa mga nangyayari sa ICC ngayon. Tila happy si Attorney Harry Roque. Let's watch this video. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta po? Ay nako, nasa kalagitnaan na tayo halos ng linggo. Konting tulog na lang. Mag-weekend na naman tayo. Pero kamusta po kayo ha? Well, ako po ay medyo gumaling na sa aking ubo. Pero nandun pa rin yung plema. No? So, nagtataka ako. No? Parang nagkaroon ng solusyon doon sa aking mga bagong gamot na binigay natin mga kabayan dito. Doon sa aking ubo at sa aking hika, pero nandun pa rin, no? Meron pa rin ata, hindi ko alam kung viral o bacterial na yan, no? Pero malalaman natin yan. Alam niyo, dito sa Europe, napakahirap kumuha ng antibiotic, hindi gaya dyan sa Pilipinas, no? Ako naman, alam ko yung aking sarili ko, alam ko yung sakit ko, alam ko na kapag bronchitis yan, na nagsisimula sa ordinaryong hika, kinakailangan ko talaga ng Zithromax. Pero dito, mahirap po, hindi magbibigay ng doktor ng Zithromax. Kung bibigyan ka man, bibigyan ka muna ng mahinang antibiotic, no? Palakas ng palakas, no? Ay, nako, kaya nga mag-aantay na lang ako ng darating na Pilipino at magpapabili ng Zithromax. But anyway, pag-usapan po natin, napakita sa Facebook kanina, yung judge na nagbasa ng husga ng appeal chambers na binabasura ang interim release ni Tatay Digong na nagrereklamo kung anong epekto ng freeze ng Amerika sa lahat ng mga assets ng ICC, kasama na sa mga assets ng mga judges at prosecutor ng ICC. Abay, masalimuot pa lang nangyari sa kanila. Ang sabi ng judge na yan, wala siyang mabuksan na bank account, miski sa Europa, wala siyang, syempre, credit card, at pati ang mga visa ay frozen. Paano ba kasi nai-implement ang freeze ng mga Amerikano sa mga assets, hindi lamang ng ICC, kundi sa lahat ng mga judges at prosecutor ng ICC? Well, alam niyo, sa larangan ng international law, controversial itong unilateral sanctions na ini-impose ng iba't ibang bansa. No? Bakit siya controversial? Kasi nga, lahat ng mga batas ng isang bansa, pwede lang mapatupad sa sarili mong teritoryo. Hindi dapat lalabas ang teritoryo mo. No? Pero itong ginagawa ng Amerika, unang-una niyang ginawang sanctions ay yung trading with Cuba. Bawal mag-trade sa Cuba, no? Tapos ngayon naman, ito nga, nagkaroon ng sanctions laban sa pondo ng ICC at sa lahat ng mga opisyales ng ICC, kasama na yung prosecutor at ang mga huwes. So paano ba na-implement yan? Well, theoretically, dapat yan sa Amerika lang napapatupad. Pagdating sa ICC, wala naman silang mga account sa Amerika. Pwede bang walang epekto yan? Hindi rin. Kasi sa larangan ng banking, importante yung isang American na system na tinatawag na SWIFT. Yung SWIFT is an American electronic system na ginagamit natin para paglipat ang pondo. So kung ikaw ay magte-telegraphic transfer, SWIFT ang gagamitin mo. So ang unang-unang nawala sa Amerika, sa ICC at sa mga judges at prosecutor ng ICC ay yung SWIFT. So hindi sila makatanggap ng pera from abroad. Now, hindi ko alam kung paano ngayon ang ginagawa ng ICC para makatanggap ng pondo sa kanyang operasyon, no? Nang walang SWIFT account. Alam naman natin ang pondo ng ICC nang galing sa mga miyembrong bansa, kasama na doon sa mga pribadong pwedeng mag-donate sa ICC. Controversial yung donasyon na yan, ha? Kasi nga, paano ka magiging patas na mahistrado na tumatanggap ng donasyon? Ang chismis nga, ang mga Marcoses, through iba-ibang mga fake corporations o holding corporations, posibleng nag-donate sa ICC, kaya talagang pinumpuruhan si Tatay Digong. At sinasabi ko lang naman, possibility. Kasi nga, unlike yung hukuman ng Pilipino na hindi po pwedeng tumanggap ng donasyon, siya po pwede. So, pupunterihan nga natin yan yung mga sino nagdo-donate ngayon sa ICC nang malaman natin kung mayroong mga Pilipinong nagdo-donate dyan dahil talaga namang nakaka-intriga kung sino talaga ang nagpopondo sa ICC. Alam ko yung mga dating mga mayayaman na talagang sumusuporta sa kausa ng karapatang pantao, si George Soros, lalong-lalo na ay talagang nangunguna. No? Pero dahil nagkaroon ng kapangyarihan tumanggap ang ICC, pwede, pati mga Marcoses, tinatanggapan. So, aalamin natin yan.
Pero anyway, so unang-una, nawala yung SWIFT. Nawala yung kanilang pagkakataon na magpadala ng pondo. Now, ang diferensya sa Amerika, hindi lang siya, yung freeze niya, applicable doon sa mga korporasyon na nasa Amerika. Lahat ng korporasyon na mayroong presensya sa Amerika dapat sumunod sa freeze. At yan yung problema sa Europa. Kaya ang ginagawa ng Europa ngayon, para maiwasan yung unilateral freeze ng Amerika, gumagawa sila ng batas na nagsasabi na hindi po pwede sumunod sa batas ng freeze ng Amerika. So gumagawa sila ng counter legislation na nagsasabi na walang bangkong European ang dapat sumunod. Ang problema, miski may ganyang batas sa Europa, ang Amerika naman, ang kanyang construction ng kanyang freeze order ay hindi lang sa mga Amerikano. Lahat ng korporasyon na merong negosyo sa Amerika. Kaya kung ikaw ay isang European bank, maski technically hindi ka sakop ng freeze dahil wala naman ikaw sa territorial jurisdiction ng Amerika, kapag ikaw naman ay gumagawa ng negosyo at nagpapadala ng pondo sa Amerika, technically sa Amerikano, sakop ka ng freeze. At kapag hindi ka sumunod sa freeze order, mas matindi ang magiging consequence niya, no? Dahil hindi ka lang ma-fine, baka completely maisara ang iyong mga transaksyones sa Amerika. Let's face it, no? Wala namang kahit sinong bangko, kahit sinong korporasyon na maiiwasan na magkaroon ng transaksyon sa Amerika. Yan ang dahilan kung bakit maski yung mga bank account ng mga empleyado ng ICC, gaya ng mga judges at ng prosecutor, ay nasa Dutch Bank. Yung Dutch Bank naman, basta meron siyang kahit anong transaksyones sa Amerika, kinakailangan sumunod doon sa freeze order. At yan ang dahilan kung bakit ang reklamo nga ng ICC judge, wala siyang bank account ngayon. Kasi miski European ang bank niyan, obviously, nagtatransact sa Amerika. Kasi sino ba naman hindi nakikipagtransaksyon sa Amerika ngayon, no, kung ikaw ay bangko. At dahil ayaw nila na maisarado ang kanilang operasyon sa Amerika, sinusunod na nila ngayon ang freeze order, ang sanctions laban sa ICC. Ganon din nga yung mga credit cards. Kasi ang mga credit cards naman, pwede kang Visa, Mastercard, pero parang franchise lang yan. Iba't ibang mga bangko nagsusuporta ng operasyon ng mga credit card companies. No? Pero dahil nga na-honor ang transaksyon ng isang credit card, hindi lang naman sa Europe, kundi sa Amerika, at kung ayaw ng credit card company na hindi sila makapaglabas ng pondo para bayaran ng mga purchases sa Amerika, kinakailangan sumunod din yan sa freeze order ng Amerika. Now, alam mo, nagbibigay pag-asa yan kay Tatay Digong. Dahil sa tindi ng sanctions ng Amerika ngayon sa ICC, I think it is a matter of time na talagang makikripol ang operation ng ICC. Nagrereklamo na ngayon yung mga West na hindi sila nagkakaroon ng bank account, hindi sila makapagpadala ng pera sa kanilang home countries, pati mga visa nila at kanilang mga kaanak na re-revoke ng Amerika. Now, imagine yourself, ikaw isang foreign judge, nagtatrabaho ka sa Amerika, sa ICC, pero ang pamilya mo nandoon sa iyong home country, hindi ka makapagpadala ng pera, paano gagawin mo? Di ba? Sino ngayon ang gusto magtrabaho sa ICC kung hindi ka pwedeng magpadala ng pera sa iyong home country? At saka, ang nakakatawa dyan, maski sa Netherlands, may mga card companies naman na hindi naman naka-domicile sa Amerika, hindi ka rin bibigyan ng card company dahil natatakot sila. Dahil ikaw ay specified sa sanctions ng Amerika, pag binigyan kanila ng credit card, baka matigil ang operasyon nila sa Amerika. So ano ngayon ang buhay ng mga judges at prosecutors sa ICC? It's a cash society. So nakakatawa talaga yan kasi tumira ako dun sa, well, anyway, dito sa Europa, no? Paano ka magbabayad ng upa mo? Lahat yan ay electronic na, no? Ang sa Pilipinas, GCash, dito may counterpart sila na lahat talaga halos ng transaksyon ay electronic. Walang ganyang facility ngayon ang mga judges at mga prosecutor at mga empleyado ng ICC. So talagang dapat sila mabuhay as cash. Pero ang pinaka-nakaka-intriga nga is paano pinapasok ng Japan as the biggest donor country sa ICC yung contribution niya sa ICC na hindi gumagana yung SWIFT. Ewan ko, siguro ginagawa nila cash. Siguro through the Embassy of Japan, pinapadala na cash at pinapapasok dito sa bank account sa Netherlands. Pero I think it's a matter of time na pati yung bangko ng ICC sa Netherlands titigil
na service ng ICC kasi nga natatakot sila na kapag meron silang commercial transactions sa Amerika, pati yun po pwedeng madali ng mga Amerikano sa freeze order. So, sa suma total, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Alam ko na basura na with finality yung ating hiling na magkaroon ng interim release si Tatay Digong. Nabasura na ng trial chamber yung ating question sa jurisdiction ng hukuman, didesisyonan pa yan ng appeals chamber. At ang sabi ko nga sa inyo, minsan didiscuss ko yan dahil maganda naman yung sinumite ng kung sino man na nagsulat nung appeals ni Tatay pagdating sa jurisdiction. At pangatlo, meron pa yung issue kung kaya ba niyang humarap sa isang paglilitis na didesisyonan pa lang ng pre-trial chamber at meron pang appeal yan. So meron pa tayong at least 2 pagkakataon para mapalaya si Tatay Digong. Yun nga yung sa appeal sa jurisdiction na kapag tayo ay nanaig dyan, ay uwi ng Pilipinas si Tatay Digong at saka yung unfit to stand trial na may possibility na mapalaya at mapauwi rin sa Pilipinas si Tatay Digong. Pero ang pangatlo pa is kapag tuluyang na-paralyze na ang operation ng ICC. At sa tingin ko, doon sa kinuwento ng appeals chamber judge ng ICC na napakahirap ng buhay nila na ang ICC ay frozen ang kanilang finances, binibilang na lang natin ng araw bago sumuko ang ICC at sabihin hindi na namin kaya. Dahil importante talaga ang banking system, no? Now, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano nabubuhay yung mga maestrado ngayon at mga prosecutors. Dahil ako, miski ako is asylum seeker, kahit paano meron akong access to the banking system, no? Binibigyan talaga kami ng karapatan na magbukas ng bank account. Dahil kung wala kang bank account, wala ka talagang buhay dito sa Europa. They are moving towards a cashless society na pati sa bus, hindi ka talaga makakasakay na kahit anong bus, kahit anong sinong tren, kung wala kang credit card na itatap, no? Everything is electronic. So, sa tingin ko nga, ang isa pang pangatlo na posibilidad, dahil nga sa sanctions ng Amerika, tuluyan na magsasara ang ICC dahil hindi nila masusustain ang operations na on a cash basis. Kung meron pa silang matatanggap na cash, kasi yung mga kontribusyon ng mga member countries hindi makakapasok dahil hindi yan makakadaan sa SWIFT system nga, no, na still American-owned. Ang nakakatawa nga doon sa sabi ng judge, pati ba naman computer program, wala sila. Dahil ang computer program, Google. So ang ginagamit nila, pati sa email, is Proton, hindi na Google. At napakahirap talaga ng buhay nila. Talaga namang nagpupursige lang sila para magpatuloy, no? Pero yan po ay isang, kumbaga, pag-asa ni Tatay Digong na dahil nga hindi na po kakayanin mag-operate ng ICC dahil sa sanction ng Amerika, kinakailangan pauwiin na siya. Dahil kung hindi naman siya talaga mahahatulan at hindi na po pwedeng gumana ang hukuman, siyempre, labag naman sa karapatang pantao na patuloy siyang ikulong. Kaya nga po, sinasabi ko, at kami naman na wala na kami ginawa dito kay Tatay Digong, kundi dasal. At nagagalak naman ako na iba pang mga Pilipino ay sumunod sa aming yapak at nagdadasal na lamang, pagpatuloy po natin ang pagdasal. Dahil we do not know. God works in mysterious ways. Merong dahilan kung bakit siguro pinayagan ni Panginoon na makidnap si Tatay Digong dito sa Hague. Pero sa aking pananaw, siguro ang dahilan dyan para nga magkaisa ang taong bayan, para yung mga nagdududa pa kung tama ba na magpatuloy pa sa pwesto ang Marcos administration, talagang magising sa katotohanan na malaking pagkatraidor sa pagiging Pilipino at sa soberenya ng Pilipino ang ginawang pagkikidnap kay Tatay Digong dyan papunta dito sa Hague. Kaya ang aking sinasabi, God has a purpose. Perhaps it is to unify us at tayo naman talaga ay nagkaisa na para ipakita na taksil talaga sa sambayan ng Pilipino ang mga Marcoses at yung kanilang mga aliado na nanghidnap kay Tatay Digong at siguro para nga mapabilis pa ang pagiging presidente ni VP Sara. Dahil ang aking tingin, kung hindi natin isisisante itong Marcos Jr. na ito before 2028, hindi mananalo ang kalaban ng Marcos Jr. dahil hawak-hawak ng mga Marcoses ang makina na magbibilang ng boto. Bukod pa doon sa gobyerno mismo, kung hindi natin masisisante na mas maaga itong Marcos Jr. No? At yung pagsisisante naman, karapatan natin yan. Huwag kayong matakot. Hindi po yan incitement to sedition. Ang pagsisisante, dahil ang isang presidente ay hindi na kaya ang katungkulan, ayan po ay talagang tunay
sakop ng kapangyarihan ng taong bayan bilang tunay na soberenya sa isang bansa gaya ng Pilipinas. So mga kaibigan, meron pa tayong mga pag-asa na talaga mapauwi si Tatay Digong. Number 1, desisyon ng Appeals Chamber na wala lang jurisdiction ang ICC dahil nagsimula ang preliminary investigation na hindi na tayo miyembro ng ICC. Yan ang pinakamalakas. Pangalawa, mananaig tayo sa pre-trial chamber na wala na sa tamang pag-iisip ang Tatay Digong para tumayo sa isang paglilitis. Ang resulta dyan, at least, matitigil ang paglilitis at sa aking tingin, yan ay sapat na dahilan para nga mapalaya si Tatay Digong. Pangatlo, so, there you go mga kabibig. There you go. Grabe, no? Ito na ang ating hinihintay. Yung mga theory ni Atty. Harry Roque, ramdam na ramdam ko ang super kilig. So, napakagandang pamasko galing ng ating Panginoon kung matutuloy ang lahat ng ito. Diba? So yun lang kabibig ang ating Slipak-Libak for a day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. I-share nyo na. I-share nyo na. Ha? Bye everyone. See you next time.